Honorable ang De Lima, I would have to sistematikong stop paraan. you. This is out of I would have line. to stop you at this point. The continuing objection of the respondent is duly noted. I would have to stop you at this point. And I have to My stop due now. apologies, but kindly call your witness already. At eto na nga mga kaibigan, yung tagpo kung saan ay pinutol na, pinauupo na nitong si Presiding Officer Chis Escudero, si Congresswoman and at the same time prosecutor na si Laila De Lima. Panoorin po natin. Honorable De Lima, Again, with all due kindly respect, wind up. Again, you were forewarned beforehand to kindly limit your statements. Hence, you are faced again with a similar situation. Kindly wind up, Honorable De Lima, and call your witness. Ang dami pong malalampasan sa aking opening statement because Yes, this is but supposed to be an again, overview it is the of the court's case, position the overview of the evidence. to let the witnesses speak, not the counsels, insofar as the evidence is concerned or conclusions of both fact and law. Kindly wind up, Honorable De Lima. Malinaw po mga kaibigan na nilabag ni Congresswoman Laila De Lima ang protocol ng Senate Impeachment Court. Bago pa kasi mag-umpisa ang impeachment trial ay nilinaw na po ito ng dalawang panig, no? Iwasan ang mga salita na kung saan ay nagbibigay na sila ng conclusions of fact and law. Okay? So ibig sabihin po nito ni Presiding Officer Chis Escudero, bawal ang mga salita na kung saan ay mayroon na silang conclusions, mayroon na silang nais ipahiwatig, nagkasala ang Vice Presidente. Ito po yung kanilang dapat iwasan. Ito guys, no, in fairness, ditong kay Laila De Lima, napakahusay niyang magsinungaling, napakahusay niyang gumawa ng eksena, okay? Na alam naman po niya ang rules, alam naman niya ang protocol, okay? Bago po naging congresswoman itong si Laila De Lima, naging Secretary of the Department of Justice. Isa pong abogada, matagal na po sa gobyerno. Ilang trial na rin po ang kanyang nadaluhan. Imposible na hindi niya alam ang mga legal na proseso pagdating po sa trial. Pakinggan po ninyo ang kanyang naging pananalita. No? Noong una, mga kaibigan, maayos yung kanyang pagsasalita. No? Na talaga namang sinadya po niya yung maayos na pagsasalita. Yung kumbaga general statement na ang lahat ng gobyerno, opisina ng gobyerno, ay mayroong mga pondo na nakalaan. So, dahil nga po doon sa tinatawag na public office is a public trust. Dapat ang mga gobyernong ito na binibigyan ng pondo ay huwag sirain ang tiwala na ibinigay ng taong bayan. Very generic po yan sa lahat ng opisyal ng ating pamahalaan. Mula sa pinaka mababang unit ng ating community o pamayanan ay kailangan gamitin ng maayos, ng tama at naaayon sa proseso ng batas at ng tao yung pondo na ibinigay sa kanila. Maayos po dapat ang paglalatag ng mga pondo na yan, ang paggamit sa pondo na yan, kung paano withdrawin yung pondo na yan, kung paano gamitin, kung paano ibigay doon sa mga recipient ay dapat ginagawa ng mga politiko, ginagawa ng mga opisina ng ating pamahalaan. Very generic po yung kanyang opening statement, which is acceptable. Itinago po niya sa panggitna yung conclusions of law na tinatawag. Itinago po niya sa gitna at sinadya po niyang bilisan at gandahan yung kanyang mga pananalita para nang sa gayon ay makuha niya ang atensyon ng taong bayan. Makuha niya yung atensyon ng mga manonood, lalong-lalo na doon sa mga katulad po niya na mga dilawan o mga pinklawan. Okay? So, siyempre itong mga tanga-tangang mga ito na nanonood at naniniwala sa kanya, iisipin, no? Actually, mga dilawan lang naman, mga pinklawan lang naman yung maniniwala sa kanya, no? Yung mga uto-uto kasi yun, okay? Mga uto-uto kasi yung mga iisipin nila, congresswoman yan, abogada yan, naging Secretary of Justice yan. So, di ba, iisipin itong mga syunga-syungang mga dilawan pinklawan, aba, totoo nga.
ninakaw, nilustay ni VP Sara Duterte ang confidential fund. So ang layunin po dito ni Laila de Lima is iparinig sa taong bayan yung ganoong mga conclusions of law na para bagang nahatulan na para bagang 100% na po silang sigurado that VP Sara Duterte will be convicted and will be impeached. Okay? Samantalang kahapon pa lang yung umpisa ng trial upang dinggin yung kanilang aligasyon at pakinggan po yung mga witnesses nila na inilatag sa Senate Impeachment Court. Kahapon pa lang nila inilabas, no, yung dalawang witness nila mula sa Land Bank of the Philippines. So paano masasabi na mayroon nang nilustay itong si VP Sara Duterte? That's the conclusions of law. The evidence will show that she did. This case, Article 1, is about 612.5 million in confidential funds entrusted to VP Sara Duterte through the Office of the President and the Department of Education. This is not about one missing receipt. This is not about a clerical error or accounting mistake. The evidence will reveal a pattern, a systemic course of conduct that, taken as a whole, demonstrates graft and corruption Your Honors. and betrayal of public trust. Yung sa atin po, no, of course, this is with all due respect to Representative De Lima. I have the utmost respect for her, so I did not mean to offend her at all. Ang sa atin lang po sa defense, no, it's just that nagkaroon na rin ng ruling, nagkaroon na kasi ng. At eto na nga mga kaibigan, nung pinayagan po ni Presiding Officer Chis Escudero itong si Congresswoman Laila de Lima na banggitin yung kanyang opening statement, tuwang-tuwa ang bruha na nakangiti, no, dahil pinayagan siyang banggitin yung kanyang opening statement. Gaya po ng aking nabanggit, si Laila de Lima po ay isang abogada, at the same time naging Secretary of the Department of Justice. Mataas po yung kanyang naging posisyon sa ating pamahalaan. At dahil dyan, mga kaibigan, ay mayroon siyang malawak na kaalaman pagdating sa batas, pagdating sa legal na mga proseso. And I don't think na hindi niya alam ang tinatawag nating conclusions of law or fact and law, no? I don't think so, na hindi niya alam yan. So, ginamit niya yung opportunity para ipakita, iparinig, at ipa-viral yung kanyang mga babanggitin, no? So sa kalagitnaan po kasi nakita natin, narinig natin ng maayos, maliwanag na idinidiin na po niya si VP Sara Duterte. Meron na po siyang conclusions na nilustay nga ni VP Sara Duterte yung kanilang confidential fund, no? Yung confidential fund na ibinigay sa kanya. Okay? So highlights po niya yan. Nilustay na po niya yan. Tapos sa opening statement niyan, ginamit pa niya ang salitang public office is a public trust, no? Alam kasi nila na yung ihaharap nilang witness ay malaki po yung posibilidad na mas lalong malinis ang pangalan ni VP Sara Duterte. Kaya lang, nandyan na yan, naimbitahan na nila, nasampina na nila. So be it. Ganun na lamang po yun kadali. Okay? So, ayun guys, no, ang proseso. Yung magko-conclude ka na. Yan po ay trabaho lamang ng mga judges. Huwag mong pangunahan, bruha, ang ang mga senator judges. Sila po ang dapat magsabi kung karapat-dapat niyang ma-impeach si VP Sara Duterte at hindi po ikaw. Okay? So, maliwanag din po diyan na naging confident ang defense team ni VP Sara Duterte. Bakit? Hindi na po niya pinahirapan si Congressman Joel Chua na ipakita sa taong bayan, iparinig sa taong bayan na mayroong ngang withdrawal na malalaking halaga itong si VP Sara Duterte o ang Office of the Vice President. Ang ginawa po ng defense team ni VP Sara Duterte, so syempre sa pamamagitan po ni Attorney Powa, ay hindi na po niya inobjekan yung pagpapakita ni Joel Chua ng cheque. In fact, sinabi niya na wala kaming reklamo, okay yan, okay, ganun na po yung ibig sabihin, okay yan, legit yan, yan ay tama,
totoo po yan. Nag-withdraw ang Office of the Vice President. At 4 na cheque po yan. Tama po yan. Kinikilala namin yan. Kahit yung mga nakasulat doon sa dorsal area ng cheque ay tama yan. So, ibig sabihin, ipinapakita po ng defense panel na very confident sila at wala silang itinatago. Patutunayan nila yan pagdating ng mga araw. No? So, ibig sabihin po noon ay nakahanda po ang defense panel sa mga ipakikita ng prosecution ng mga kasinungalingan. Kaya nilang banggain ang anumang kasinungalingang ilalatag at ipakikita ng prosecution. No? Diba mga kaibigan? So, eto na mga kaibigan. Pinainit lamang po nila ng pinainit yung issue ng unusual. Ayan. Yung unusual po, gusto nilang ipakita sa taong bayan na ang unusual transaction ay isang illegal na transaction. Okay? Pero, unfortunately, hindi po nagtagumpay ang mga grupo ng mga dilawan na yan. Ang unusual po ay katakataka lamang, pero hindi po yan illegal. Nagduda lamang po sila, parang ordinaryong chismis lamang po yan ng mga nasa bangko. Halimbawa ako, nagpunta ako sa isang bangko, nag-withdraw ako ng 1 million. O anong gagamit? Kung mga kakilala ko yung mga nasa loob ng bangko, ang sasabihin nila ngayon, wow, si sir, ang daming pera, sana all. O, di ba? Parang ganun lamang po yung unusual. Hindi yan katakataka. O, di ba? Kung laging ginagawa ng isang opisina yan, yung unusual, magiging usual transaction na po yan. Okay? Pero, kung titingnan po ninyo, no, that's only 125 million. Pero pinagdidikdikan ninyo na yan ay illegal. Pero nagkamali kayo. Pero ito po ang aking masasabi. Kung ang gusto po ninyong iparating ay ang pagkakaroon ng suspicious activity, aba, di ba mas suspicious activity yung pag-withdraw ng pera na related po sa flood control? Million po yun. Billion hanggang trillion po yung withdraw ng mga kawani ng DPWH at kung kani-kanino nila ito ibinigay. O, diba? So, unusual or suspicious. So, yun lang guys. And, kayo na po yung bahalang sumuri dito. Pero ang masasabi ko lang, mas naging malinis ang pangalan ni VP Sara Duterte when they invited the Land Bank of the Philippines manager. Alright, so yun lang and God bless.